Ito pa mga kababayan, isa sa ating mga tatalakayin ngayong araw na ito. Sa DPWH project. Natawag na transparency. Oo. Dahil pwede ka na po mag-check ng DPWH project, no? DPWH project real time po sa transparency portal. Nabanggit na po ng ating mahal na Pangulo yan. Diniscuss na niya po yan sa kanyang, 'di ba? Sa kanyang speech kahapon, 'di ba? So, ito pong transparency portal na pinatupad ni PBBM mga kababayan. Dito po ay ma-check nyo na. For example, ako gusto ko malaman kung anong project meron ng DPWH sa barangay namin. So, pwede kong pumasok sa portal na ito, 'di ba? Para ma-check kung ano ba yung mga aasahang proyekto ngayong taon na ito, galing sa DPWH. No, yan po ay may mga function po yan ang portal na yan. Kaya ang bawat Pilipino ay may boses laban sa irregularidad. Pagka nakita kayong may irregularidad, labanan agad natin, 'di ba? Ano agad natin, sumbong agad natin, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yung mga kababayan. Ito po ang purpose nitong transparency portal na ito. At dito lamang po yan nangyari for the first time in the history, no, sa pamunuan po ng ating mahal na Pangulong si PBBM mga kababayan. Okay? Malinaw po yan mga kababayan dahil eto pong ating mahal na Pangulo ay talagang nagpupursige po para maisaayos ang ating bansang Pilipinas. Hayaan nyo yung mga kritiko, mga kulangot naman yun Hayaan nyo na yung mga didilis, 'di ba? Dahil wala naman nagawa si Digong 'di ba? Ang nagawa lang niya, ayun, nagpakulong sa ICC. Nasa dahig doon na mamamatay, 'di ba? Yung koloko Maaari na ang makita ang mga partikular na datos ng government infrastructure projects online. Ito ang binuksan sa publiko ng pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways o DPWH Transparency Portal. Magsisilbi itong digital library para sa higit 247,000 na mga proyekto ng DPWH mula taong 2016 kung saan makikita ang mahalagang detalye gaya ng implementing office, kabuang halaga ng proyekto, progress rate at pinagmulan ng pondo. I-upload din kada buwan ang kopya ng mga larawan, geographic data at downloadable contract documents maging ang mismong status ng proyekto. Namili kami ng halimbawa, itong Eliseo Trinidad Access Bridge Project sa Pampanga River. Kung titignan ninyo, gamitin nyo yung search bar, makikita ninyo agad sa portal ang implementing office, ang contractor, ang halaga ng proyekto, ang accomplishment, completion date, at yung report. At agad-agad, kung meron kayong tanong, may issue tungkol sa proyektong yan, pwede niyong pindutin ang report. Yan. Kung saan maaari ninyong itag ang proyektong bilang completed, defective, duplicate, unfinished, o ghost. Tiyakin natin na kung may makitang hindi tama o labag sa batas, aksyonan natin kaagad. Lalong-lalo na pag ito ay naituro sa atin ng ating mga kababayan. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, lahat ng ating mga kapwa Pilipino, huwag kayong magdalawang isip na meron kayo isusumbong ninyo para mapag-aralan namin, matignan namin, ma-assess namin kung talagang may problema o hindi. Meron naman sa Documents tab, Documents tab naman, maaaring ma-view o ma-download ang mga ito. Ito dahil ginagawa natin full disclosure, dahil karapatan na malaman ng lahat kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Bawat proyekto, merong geotag na photo. Saan yung photo? Yan. Geotag na photo. Geotag, ibig sabihin may location, very specific location. Mula simula, habang ginagawa, at hanggang matapos, kung may ghost project, madaling makita ito. Ito ay patunay na ang ating transparency ay may kasamang traceability. Ang isa sa pinakamagandang feature ng Transparency Portal sa pagtutulungan ng DPWH, Philippine Space Agency at ang pribadong sektor, maaari nyo rin makita ang satellite na images nito. Ito, kagaya niya. Meron ding tab para sa procurement detail. Paano ba pinocure ang mga materials para dito?
kung saan naman makita ang approved budget para sa isang kontrata, mga petsa ng procurement activities, kailan yung mga buying dun sa mga sa gamit, kung kailan na-advertise, kailan pinabid, kailan in-award, at iba pang mga detalye ng mga kontraktor na lumahok sa bidding at ang mga winning bidder. Para naman mas madali ang pagtatanong, meron tayong AI, gumagamit na tayo ng AI assistant na sasagot sa inyong specific queries sa Pilipino man o sa Ingles. Dinisenyo ito para makatiyak na kahit hindi ka techie, kahit na hindi ka technical, madaling-madaling ayusin ito. Kahit English at saka Pinoy at saka Tagalog, pwedeng gamitin ito. Halimbawa, gusto mong malaman ang mga proyekto kontrabaha sa Kupang, Muntinlupa. Tutulungan tayo ng AI ng portal na makalap ng lahat ng impormasyon tungkol sa barangay na ito sa Muntinlupa, kagaya na. Ang Transparency Portal ay hindi lang isang website. Ito ay isang pangako. Ito ay isang sagot na digital na pader laban sa korupsyon, ay magpapatibay sa ating paniniwala. Ang pamahalaan bukas, tapat at nakikinig sa sambayanan. Kaya hiyakatin natin ang bawat Pilipino na makialam kayo, magtanong at mag-monitor. Gamitin natin ang bagong portal na ito. Magkasama natin itayo ang isang bagong Pilipinas mas maayos, mas matibay na infrastruktura at buo ang tiwala ng tao sa kanilang pamahalaan. Maraming salamat. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kung dati ay hindi nakikita kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng pamahalaan na nagdudulot ng talamak na korupsyon, ngayon nais nitong hikayatin ang publiko na makilahok, makialam at magmonitor sa mga nangyayari sa bansa. That is one of this is one of the reforms na nanggaling sa aming natutunan sa experience na ito, sa kakaimbestiga, sa kakahanap sa mga proyekto na flood control na talagang maraming problema. Kaya sa aking palagay, alam nyo, sunlight is the best medicine. So open everything up to the sunlight.